John 21:18. I tell you for certain that when you were a young man, you dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will hold out your hands, then others will wrap your belt around you and lead you where you don't want to go. Old age concerns. Mga alalahanin, mga dapat isipin tungkol sa pagtanda. Salamat Panginoon dahil binibigyan niyo kami ng oras dito sa mundo para mabuhay at nawa sa pahiram na sandali, masulit namin ang lahat ng maganda niyong balak para sa amin. Turuan niyo kami how to live well, how to grow old well, and how to meet you in a most peaceful, quiet, and happy way. Father, we thank you and we ask you to be our speaker. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Senior concerns, old age concerns. Ano bang iniisip natin doon sa pagtanda? Ano ba ang mga iniisip ng mga may edad na? Ecclesiastes 12:1-7. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Bumugulo lalo kung may mga demensya, may mga Alzheimer's at kung ano-anong mga alalahanin. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Dahil sa dami ng sakit, sa dami ng mga alalahanin at worries. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago lumabo ang iyong paningin, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap, tulad ng cataracts. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo ang Diyos bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan o hindi ka na nakanguya because your molars are not there anymore. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon, sa konting tunog nagigising ka, pero bingi ka sa maraming malalakas na bagay, o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na kakatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal, alalahanin ng Diyos. Darating ang araw na tayo'y pupunta sa huli nating hantungan, marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala ng ilawang ginto, babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. At gabayan tayo ng Panginoon at bigyan ng karunungang unawain ang hiwaga ng mga salitang ito. Maraming old age concerns. Isa dyan is illness. Iniisip ng mga tao na pagtanda ko, baka ako magkasakit, ayaw ko sana magkasakit, ano kaya magiging mga sakit ko? So, early on in life, live a healthful lifestyle as early as possible. Para hindi na maipon ng maraming toxin sa katawan, bata pa lang ayusin ang kinakain, mag-exercise na para lumakas na ang puso, lumakas ang katawan, itama ang buhay, alisin ang mga unnecessary stress na nagbibigay ng maraming kasakitan. Simplify your life, live within your means, do not bite more than what you can chew, do not stand taller than what you really are, do not pretend to be what you are not, marerelax ka, at malaki ang baon mong kalusugan sa iyong pagtanda. Proverbs 25:16, eating too much honey can make you sick. So even a good thing could be bad, lalo naman kung bad thing, too much, bad lalo. Kaya dapat ang tao marunong magbawas ng mga hindi naman dapat pinoproblema, huwag bumibili ng hindi kayang bayaran, huwag mangangako ng hindi kayang tuparin, para tahimik, payapa ang buhay, which is conducive to good health. Of course, age-old concern yung illness without money. Yung illness nga with money, concern na lalo pag without. So make and save money while young. Hindi ubos-ubos biyaya bukas sa katunganga.
Usong-uso sa maraming young people ngayon, ubus lagi ang kita. Minsan kulang pa, lalo na umuso ang credit card. Lalo yung zero interest for 3 years. Bibili ka ng telephone na payable in 10 years. Gustong-gusto ng mga kumpanya yon para 10 years ka nakapako sa kanila. Dahil inaasahan nila at inaasam ng mga bangko na magpapalya ka ng bayad, therefore magkaka-interest. Kaya ka nagbibigay sila ng zero interest dahil love kayo? No! Panalangin nila, siguro may prayer warrior ang mga bangko. Huwag sana sila makabayad para maka-interest tayo. Siyempre, interest next month, interest this month, interest next month, ang iyong pera ay pinag-i-interesan. Ganun lang yun. Kaya huwag utang ng utang at malito. Marami tayong inuubos agad. Fly now, pay later. Bakasyon now, pay later. Puro pay later. Kailan yun? Pag matanda ka na, nakalubog ka sa utang. Kailangan ng tao marunong mag-impok. Whatever it is that you earn, do not spend more than what you earn. And try to set aside something because some days that are difficult can come. In fact, it almost surely comes. Yung babae sa Proverbs 31:25, ang description sa kanya, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Kasi may savings. Kasi kumikita actively, meron pa siyang passive income. Lahat na yata ng magandang finance strategies nasa babaeng ito. Meron siya mga farms, so tumutubo yung mga tinanim niya. Hindi naman siya araw-araw nandun, pero kumikita yon. Meron siyang trading, meron siyang manufacturing, at marunong siyang mag-charity. Meron din siyang itinatanim na kawang-gawa, kagandahang loob, na babalik at babalik din. And she enjoys her family. She is clothed in fine linen. Ang mga bedsheet nila maganda. They eat well. Her husband and children rise and call her blessed. Kaya she can laugh at the days to come. At may bedrock reason, because she makes a lot of money and she spends less than she makes. Kaya pwede mong pagtawanan ng mga darating na mga gastusin kasi handa ka. So keep making money even at old age. Don't retire. Retire lang pag nalagot ang hininga. Siguro semi-retire, pwede. Relax mode, pwede. But don't retire. Habang kumakain pat gumagastos, try to keep making something. Sa iba siguro medyo huli-huli na ng konti kasi hindi nadinig tong message na to 20 years ago. Kaya dapat yung mga ngayon na 20 years pa malalagutan ng hininga, gawin nyo na ngayon. Para meron tayong head start, meron tayong buwelo. Importante, invest. Hindi puro consuming, puro consumption. Pag nagkapera, ang isipin bumili, magbakasyon, mag-shopping, magpasarap. Gaano karami nag-iisip mag-invest kahit konti? Mag-invest ka ng isang kalan, isang kawali, isang buwig na saging na saba, magtinda ka ng banana cue. May extra money ka. Gaano karami nag-i-invest? Kaya laging puro gastos eh. So, get covered by insurance as much as you can. Lalo kung wala ka maraming pera, wala yata ako ibabayad sa premium. Eh, paano pa? Nagkasakit ka, ano ibabayad mo sa ospital? Lalo na. Priority dapat yan. Anak, magdedebo ka. Tigilan na yung mga gown na susun-susun ang mga metro-metro. Huwag mo na isipin bumaba sa mataas na hagdan dahil wala tayong second floor. Ito ang pera, ibibili kita ng insurance. Ibibili kita ng ganito. Ipag-i-invest kita ng isang maliit na tindahan. Eh, paano po yung debo ko? Pag tumutubo ka na, tambak-tambak na yung pera mo, magpagawa ka ng third floor, mula doon ka manaog. Pero ngayon, wala tayong pera kinabukasan. After the party, isang malaking kabalbalan. Iniisip puro gastos, puro gastos, puro gastos. Pag nagkasakit, nangungutang sa kapitbahay, iyak-iyak, awa-awa. Dapat paghandaan yan. Mga juniors or mga bata pa, help the senior earn. Or help the senior save, especially by not asking for money. Pag may edad-edad ka na, malakas na yung buto, tumigil ka na ng kahihingi, kumita ka na dapat. And help the senior by giving them money. Bata ka pa, hingi ka ng hingi. There comes a time in your life when you cross the line when ikaw naman ang bigay ng bigay till kingdom come. Dapat may role reversals ang magulang at anak. Bata ka, inaalagaan ka, lahat ng kailangan mo binibigay. Pagtanda mo, baligtad naman. Magulang naman ang aalagaan hanggang ihatid sa huling hantungan with nice, beautiful music.
Matthew 7:11 to 13, inuusig ng Panginoon yung mga religious leaders na itinuturo sa mga tao, i-donate nyo lahat sa simbahan ang inyong pera, kahit hindi nyo nabigyan ng nanay nyo, matutuwa na ang Diyos. Sabi ni Jesus, ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko dapat sa inyo. Ang taong yun ay hindi na ninyo pinatutulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinawawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuro ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad nito. Sabi ni Jesus sa mga Pharisees and religious leaders. So hindi ko na po kayo bibigyan kasi naihulog ko na sa buslo. Diba? Lalo naman hindi ko na kayo bibigyan kasi may babakasyon na ako eh. Kasi may lakad na ako na sinolo ko na. Lalo naman yun. Another age-old concern is illness without care and caregivers. Hindi pa yan nararamdaman ng bata eh. Yun yung bata kasi hindi naman lang niya naiisip. Wala sa guni-guni niya. Ang ibig sabihin ng humina ang tuhod, lumabo ang mata, humina ang pandinig, at kung ano-ano pa. Pero concern niya na mga nagsisimulang makaranas ng iba't ibang kasakitan. Psalm 38:11, because of my sickness, no friends or neighbors will come near me. At yan ang concern ng tao pag nagkakasakit siya, iniisip niya, siya ay i-desert, iiwan, kakalimutan, at unti-unti na lamang siyang mamamatay sa kanyang kanahigan. It is a concern. And some of those concerns are valid. Kasi marami mga tao pinapabayaan magulang. Hindi mo alam kung saan kumukuha ng sense. Napapabayaan mo ang sarili mong magulang. Pero may nangyayaring ganun. Kaya kailangan ihanda natin ang ating sarili. Mga young people, palakasin ang katawan, palusugin ang ating mga pamumuhay, para ang goal nyo is to be healthy, to stay healthy, so you'd be healthy enough to take care of your parents when they grow old. Dapat ang goal ng mga bata is to make money, make a lot of money, makapag-save, para pag nangailangan ng magulang nyo, meron kayo maitustos. Huwag yung puro inuuna ang sarap. Ang buong humanidad mula nung creation hanggang ngayon, nagpatuloy ang ating mga kabihasnan, ang ating mga civilization, ang societies, ang way of life, because of this unchanging law of nature and unchanging law of God. Ang bata inaalagaan ng magulang, pag tumanda ang magulang, inaalagaan ng bata na hindi na bata by then. Yan ang pinapamana nating asal, ugali, privilege, and duty from generation to generation. Some people say, iba na ngayon, nag-iba na. Hindi pwedeng maiba yung mga basic things. Kasi kung wala nag-alaga sa'yo, hindi ka lalaki. So dapat may alagaan ka naman pag ikaw na yung able. That's why you enable yourself. Hindi ka sumusuong sa mga panganib dahil baka maputol ang dalawang paa mo, aalagaan ka pa ng nanay mo, imbes ikaw na makapag-alaga sa kanya. Hindi ka pumapasok sa mga bisyo na malalasing ka, mababangag ka, tapos papasok ka sa gulo na nasira ang katawan mo, o nakulong ka. Pag dumadalaw ako sa Bilibid, sa mga ibang alaga ko doon, awang-awa ako sa nakikita ko mag-asawa na halos linggo-linggo. Mag-asawang matanda na galing sa malayo, nagbubus, nagta-tricycle, naglalambitin sa mga jeepney para makarating sa Bilibid, pipila ng matagal doon sa gate kasi dadalaw sa anak. Ang tanda-tanda na, sila pa yung dumadalaw. Hindi ko alam kung bakit nakulong ang anak nila. Pero kung nakulong ka doon, dahil sa kabalbalan mo, sa kapabayaan mo, dahil sa pakikibarkada mo sa mga mali, dahil sa pakikipagsapalaran mo sa buhay, inilagay mo, hindi lang ang buhay mo, pati buhay ng mga magulang mo sa gulo. Na hindi na mare-reverse na ikaw ang mag-aalaga sa kanila kasi dadala ng konting ulam, konting pagkain, aabutan ng konting pera. Nangangalirang na yung katawan ng mga matanda. Nag-aakaya na silang dalawa. Siguro hanggang kamatayan na nila yung gagawin nila. Ano nangyari? Bakit nagkaganon? Napunta yung anak doon. Kaya nagpapakatino ka kasi pag nakulong ka, hindi ka naman titiisin na magulang mo. O kaya nabuhay ka nga, pero putol lang dalawang kamay mo, dalawang paa, tsaka kalahati na lang ng leeg mo yung buo. Aalagaan kayo ng nanay mo. Kaya nagpapakatino ang tao, hindi lang para sa sarili. Kasi meron tayong pananagutan sa lahat ng mga nagmahal sa atin, mga nag-alaga, dapat mo yung masuklian in your lifetime. Dapat ang itinanim, inaani. So assure the seniors of your devotion and readiness to care for them. Be willing, ready, and able to give care. Be as healthy as possible
and be as free as possible. Politically free, spiritually free, emotionally free. Meron naman, nawawala yung freedom pag nag-asawa. Sobra na siyang nadodomina ng asawa, sobra na nakokontrol, inilalayo sa magulang. Kaya tuloy ang nangyayari, parang wala ng anak yung isang nag-asawa dahil napunta na lang doon sa napakasalan at sa mga naging anak yung buong buhay niya. Huwag niyong gagawin yun. Dapat ipinapakita niyo sa mga bata, lalo sa inyong anak, kung paano niyo inaalagaan ang sarili niyong magulang because you will teach them how to care for you later. At hindi masama yun. Hindi yun selfish. That's how humanity has always survived from generation to generation. A reversal of roles. One of the best things that you can show your children to model is how you care for your parents. Kung nakikita ng mga batang pabaya kayo sa magulang nyo, sa palagay nyo, matututo silang alagaan kayo pagdating ng panahon. Pero hindi nyo sila inaalagaan para lang alagaan nila kayo. Pero ganun talaga ang way of life. That's how God ordained it to be. So be as free as possible. At makiramdam kayo kung namamanipulate kayo ng inyong asawa na ilalayo kayo sa inyong sariling ina, sa inyong sariling ama. Because some wives or some husbands could be that way. They could manipulate their spouse. Pag birthday ng nanay nung asawa, nandun sila lahat, buong pamilya. Pag birthday nung kabilang nanay, absent sila lahat. It is so easy for one of the spouses to invent a reason not to go to the other side tuwing may event. Kaya makiramdam kayo kung ganyan nangyayari. Especially men, kasi mga men usually manhid dito eh. Hindi nila nararamdaman, oo nga pala, nakakatatlong birthday ng nanay ko, hindi kami nagpupunta. Pero karabahing ng biyenan ko, nandun kami. Kasi niyayaya ng babae. Napapansin nyo ba, ang close nyo ng mga pinsan sa mother side? Konti yung sa father side. Kasi yung mga nanay-nanay, lagi nagkikita-kita yon, yung mga anak-anak nila magpipinsan, nagiging close together. Kaya mga tatay, dapat dinadala nyo rin ang inyong mga anak sa side nyo. Hindi nyo ipinapaubaya lahat sa nanay yung parenting. Kasi both sides ang pinanggalingan ng inyong anak, hindi lang one side. It is important to have balance in this kind of situation. Si Naomi, may dalawang anak na lalaki. Nagtira sila abroad dahil nagkaroon ng famine. Doon na sila tumanda. Namatay ang dalawang anak niyang lalaki, ang natira dalawang manugang na babae. At nung uuwi na si Naomi sa sariling bayan, dahil wala na siyang asawa, foreigner siya doon sa land na yun, sumama sa kanya yung dalawa niyang manugang. Makikita mong mabait na biyanan nito, dahil yung mga manugang sasamahan pa yung biyanan. Pero pinauwi niya yung dalawa. Umuwi kayo sa inyong mga bayan, mag-asawa uli kayo, bata pa kayo, have a future. Pero hindi pumayag si Ruth. Sumama siya kay Naomi. Ruth 16:17, chapter 1. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan po ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, dun ako pupunta. Kung saan man kayo tumira, dun po ako titira. Ang inyong bayan ang aking magiging bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, dun ako mamamatay, at dun din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa. Kung papayagan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Isa lang ang ibig sabihin nito kung ba't ganun si Ruth. Bukod sa mabait siya talaga, ibig sabihin napakabuti ng kanyang biyanan na hindi niya iiwan. Lesson yan, mga nanay-nanay, nagkakamanugang kayo, hindi niyo naman mapapalitan yan, no return, no exchange. Diba? So, mahalin nyo na. Magtanim na kayo ng mabuti. Dahil darating ang panahon na kayo sobrang tatanda at yun ang manugang nyo, katanghali ang tapat ng buhay niya, kayo naman 5:45 p.m. Kung namatay pa yung anak nyo, wag naman, nauna pa, anong yung gagawin ng inyong manugang? Meron nga mag-asawa, lahat ng buong kabuhayan ibinigay sa isang anak, kaisa-isa, nag-asawa na yung anak, nagkapamilya, namatay ang anak nila. Di ang natry manugang. Pinalayas ni manugang ang mga biyanan niya doon sa kanilang bahay na nasa pangalanan niya ngayon. Hindi ko alam kung bakit ganun kasama yung manugang, pero ano kaya naman ang pagkukulang ng mga biyanan para ma-inspire yung kanilang manugang na sumidhi ang kasamaan ng loob. It takes two to make it happen. Bihira naman yung isa sobrang bait, yung isa sobrang sama. Usually, meron niyang play. So,
Manugang, mahalin ang biyanan. Biyanan, mahalin yung mga manugang para huwag magkaroon ng conflict. At yung mga manugang, igalang ang biyanan, mahalin din. Para tahimik ang buhay natin. Minsan lang tayong mabuhay sa balat ng lupa. Pupunuin ba natin ng stress? Lalo kung magkapisan kayo sa isang bahay o sa isang compound, lagi kayo nagkikita, gusto nyo bang laging naiinis? Magmahala na lang, relax na lang. Para ang buhay sulit. Para dumami ang ligaya, lumiit ang lungkot. Dahil maraming lungkot sa buhay. Maliliit mat malalaki, pabalik-balik, paulit-ulit, padalaw-dalaw, minimize all of this pain. Dahil kahit hindi mo i-minimize, marami pa rin yan eh. Hindi lalong napakahirap naman kung i-maximize mo pa. Magmahala na lang, lalo't anak mo, magulang mo, manugang mo, biyanan mo, hipag mo. Ang daming pamilya, hindi na matapos ang awayan. Tuwing nagkikita-kita sila, sumbungan, paborito lang pag-usapan yung isang hipag o isang kanilang manugang, pero hindi naman natatapos yun, taon-taon, ganon. Hindi ba kayo nakakalata na dapat tayo ang magwakas sa ganong system? Because we're all becoming victims of that. Huwag pa ulit-ulit. Another age-old concern is lack of money, which is part of what we've already said. Isang propeta ang namatay, lubog sa utang, ang mga anak nila kinukuha ng pinagkautangan para gawing alipin. 2 Kings 4:1. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. You see, may namatay lang na isa, na iba na ang buong equation, na ang buong configuration ng buhay nila. Magiging alipin na yung dating malayang mga bata. Kaya nga dapat lahat tayo magpakatalino. Hindi natin alam kung ba't nabaon sa utang itong propetang ito, pero iwasan yung mga utang-utang na yan. Lalo yung may interest. Kukuha ka ng hulugan, may interest. Durug-durug na yung puso mo sa kababayad ng interest, hindi pa tapos. Live within your means. Mahirap yung maraming hinuhulugan ka na tas may interest siya. Nalubog sa utang. Meron naman nalulubog sa utang dahil nagsusugal. Sa isang bagsak ng die, sa isang ikot ng roleta, nasisira ang buhay ng mga anak. Alam niyo bang kawawa ang mga anak ng mahilig magsugal? Maraming semester na hindi nakaka-enroll dahil natalo ang nanay sa kasino. Nawala na yung hikaw. Mamaya, nay, nasan po ang tenga nyo? Kung naisasanla lang ang tenga. Yung mga magulang na nagsusugal, laging ninenervyos ang anak dahil baka matalo. Meron, pag natalo, mainit pa ulo. Natalo na nga siya, yung pera na para sa pamilya, nawala na, siya pang mainit ang ulo. Baligtad. Yung nagda-drugs, yung tanda-tanda na, adik-adik pa. Pati mga kakainin ng nila at merong mga anak, tinatanggal ang nakakabit na oxygen sa magulang, ibinebenta yung oxygen. Hindi biro. In my 40 years of ministry, nakita ko na yata lahat ng drama. At yung pera na yan, yung pagpapabaya, yung bisyo, yung pagsusugal, yung luho, napakalaking salot yan sa buhay ng pamilya. Never get into a vice. Don't get into anything that will make you spend more than you earn. Kasi nanakawan mo ang sarili mong magulang, sarili mong kapatid, para lamang masunod ng ganitong mga kabulastugan. Lack of money is a major concern. So help by assuring them of your support and by empowering yourself to be able to support them. Kung ikaw ay medyo 18, 19, 20, hanggang mga 30, hanggang 40, palapit ka ng palapit sa point na ikaw na ang magbubuhat sa iyong magulang, ikaw na ang magdadala sa kanila, kailangan palakasin mo ang iyong sarili, palakasin mo ang iyong income, pabutihin mo ang iyong buhay, dahil ikaw ay aasahan. At dapat naaasahan. Make money. It is the love of money that is the root of all evils, not money itself. Make a lot of money, more than you need, so that you will have something in spare for others. And help the seniors by saving for them. Gaano karami sa mga anak dito ang lihim na nagsesave para sa magulang?
Yung talaga nagtatabi ka kasi alam mo, baka mamaya gumastos yung magulang mo. May mga anak pa nga na yung mga magulang may bisyo, yung konti-konting madyong, konti-konting ganyan, ipinagtatabi talaga nung anak. Ano yung kahon ng sapatos na yan na nilalagyan mo ng mga tig 2 pesos. Nung araw na may papel pang 2 pesos, natatandaan nyo yun? Ay, pag humingi ang nanay, ibibigay ko sa kanya. May ganon na mga anak. Meron mga anak na naghihingalo yung magulang, pati gintong ngipin, tinatanggal na, nay, hindi mo na kailangan to. Osterizer ka na eh, kukuhanin ko na yung pustis mo. Meron mga ganon. Masakit ha, pero totoo yan. So help by getting insurances for your elders when you can. Yung mga bumibili kayo ng memorial plan na marami, sabi, ay, knock on wood, pastor. Sabi ko, alam mo, kahit mapudpud ang kananak mo dyan, mapudpud na daliri mo, the people around us will pass away. Tapos lungkot na lungkot ka na, wala kang kabaong, pupunta ka sa supermarket, maghahanap ka ng malaking Tupperware. Ita-Tupperware mo ang nanay mo. Dahil wala ka malang naihanda. Pagkatapos, ipinataw mo na lang sa isang nicho doon sa ibabaw at iniwan mo na doon, kaya patong-patong, kasi wala kang preparation man lang. Alam mo naman na ang tao mamamatay eh. Hindi ba talaga pwede paghandaan niyan kahit paano? Tapos yung mga hindi makapaghanda sa ganun, laging may handa tuwing birthday. Laging may handa pag may anniversary. Laging may handaan, may kainan, pero pag namatay, ni walang pang-ataol. Pag nagkasakit, ni walang pambili ng anumang gamot. 1 Timothy 5:4, subalit kung ang isang byuda ay may anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. So yung nanay mo, yung lola mo, lolo mo, pananagutan nating lahat yan. Turuan ng mga bata maaga pa lang. Pagpupunta kayo sa mga lamay at libing, kasama sila para makita nila mga kamag-anak, sino ba, ano ba mga pananagutan ng isang matinong tao. Hindi yung paglagpasyal sasama, pero pagpupunta sa mga kamag-anak, dadalaw sa may sakit, ayaw sumama ng mga bata. Dapat sila kalad ka rin. Isama sila. This is life. And you're going through this, and you'll get into this sooner or later. You might as well know how to live life correctly as a human being. Bilang isang responsable at kagalang-galang at gumagalang na tao. Aloneness and loneliness is another concern. Isang sign na nagkakaedad ka na, mas dumadalas ang punta mo sa lamay at libing kaysa sa party. Kasi nagkakandalaglagan na lahat yung mga tao sa paligid mo, nagtutumbahan na dumadami. And of course, it causes a lot of emptiness. It creates so much empty space. Kaya kayong mga anak, mga apo, mga manugang, dapat lagi nyo sinasamahan ng mga matanda. Lalo yung may namatay silang kapatid, may namatay silang pinsan, may namatay silang mga kababata. Pagkalibing, huwag kayong umalis ng bahay, samahan nyo sila. Dahil siyempre, nagdadrama yun. Hindi naman laging aaminin na, anak, huwag kang umalis, nalulungkot ako. Pero dapat ikaw na lang, anak, ang makiramdam. Alam mong may libing, merong immune namatay, tapos layas ka ng layas, pasyal ka ng pasyal. Hindi mo ipasyal yung magulang mo na maaaring nagdaramdam, nangungulila. Kaya sabi sa Psalm 71:9, don't throw me aside when I am old. Don't desert me when my strength is gone. A real fear, a real concern of people who grow old. 1 Kings 1:1-4, matandang-matanda na noon si Haring David. Kahit kumutan ng makapal, giniginaw pa rin siya. Kaya't sinabi ng kanyang mga lingkod, kung ipahihintulot po ninyo kamahalan, ihahanap namin kayo ng isang dalaga na dito titira at mag-aalaga sa inyo. Matutulog siya sa tabi niyo upang bigyan kayo ng init. At naghanap nga sila sa buong Israel ng isang magandang dalaga, natagpuan nila si Abisag. Siya'y kanilang dinala sa hari. Tumira siya sa piling ng hari at inalagaan ito. Ngayon, bago kayo mag-ambisyon, mga Ginoo, hari ba kayo? Kung hindi, yung mga anak nyo, mga pamangkin ninyo, at yung asawa nyo kung buhay pa. Pero ang point dito, mga kapatid, ginawa nila ng paraan na yung hari ay mabigyan ng ginhawa. Help by assuring them
and providing them with your presence, your companionship. And if you could not be there because of work, because of whatever reason, make sure that somebody is there. Kaya magandang ambisyon ng mga anak, kumita ng malaki para kung hindi nyo mabantayan na magulang nyo kung may sakit, makapagbayad kayo ng caregiver. Pero huwag lang iasa sa caregiver, iba yung personal attention ng anak. Pero at least kung wala ka, meron man lang nag-aalaga. Ruth 4:13-15, di ba si Ruth sumama kay Naomi sa sariling bayan ni Naomi? Doon siya nakatisod ng isang matanda, mayaman at mabait. Akala niya madaling mamatay. Mabait. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, purihin si Yahweh, binigyan kanya na sa araw na ito ng isang apo, nakakalinga sa iyo. Kita niyo ang pagtingin ng mga tao ng araw sa apo, kakalinga sa lola. Hindi makulit. Hindi apo na huhututan yung lola kahihingi. Wow, may apo ka na. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Yun ang gusto na matatanda sa bata, maging tanyag, maging famous, hindi infamous, hindi notorious, para maging blessing sa lola. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Yan ang age-old role ng mga apo. Hindi yan dapat binabago. Kasi si apo, tatanda rin at magkakaroon ng apo. Ano mangyayari sa kanya kung naging wala siyang kwentang apo? E di ganun din ang igaganti sa kanya ng buhay, dahil kung anong tinanim, siyang aanihin. Ang mapagmahal mong manugang, sabi ng mga kapitbahay, na nagsilang ng bata, ay higit pa kaysa 7 anak na lalaki. Kung mahusay ang manugang, daig pa ang sariling anak kung mag-alaga sa biyanan. At mga manugang dito, hindi lingid sa Diyos kung paano nyo itrato ang inyong mga biyanan. Alam ng Diyos. At sabi ng Diyos, kung anong itinanim mo, anihin mo. Kaya mahalaga, yung mga impaktitang manugang dyan, magbago na kayo. At ang mga bruhang biyanan, magbago rin kayo. Dapat lahat tayo magbago para masaya. Tama na yung mga warfare, mga turf wars. Yung anak mo, yung asawa niya, hindi kayo pare-pareho ng role, so hindi kayo magkakompetensya ng manugang. Sa bahay na isa lang ang trono, isa lang ang reyna, hindi pwedeng dalawa. So manugang, nakikitira ka sa bahay ng iyong biyenan, siya ang reyna. Pero tabi-tabi po, inang, pag nakatira po kayo sa bahay ng inyong anak, pagbigyan nyo ang manugang nyong maging reyna doon. Kasi bahay yun ng kanyang asawa. Lumagay tayo sa lugar. Yan ang magulo pag dalawa ang ulo, isa korona. Nag-aagawan ng dalawang babae maging reyna. Sa mga lalaki naman, hindi issue yan. Konting-konti lang yung issue na lalaking biyanan, lalaking manugang, naglalaban sa ganyan. Usually, hindi naman. Sa babae. So, patahimikin nyo yung mga buhay. Lumagay sa lugar. Kasi, nanay, kung kayo pa rin ang magiging reyna sa bahay ng inyong anak, kailan pa magiging reyna yung asawa niya? Pag kayo'y filling the blanks. Gusto nyo yun? Dapat buong puso nyo na ibigay yung corona para kayong Miss Universe. 1 year lang talaga yan. Tapos ibigay nyo na. Para tahimik ang mundo. Another age-old concern is vulnerability and helplessness of some loved ones. Minsan maayos naman yung matanda, pero meron siyang isang anak na napakagulo ng buhay. Meron siyang isang apo na ubod ng hirap ng buhay. Dinaramdam din yun na matanda. Inaalala din niya. Kaya si Jacob, parang paborito niya si Joseph, Genesis 37:3. Jacob loved Joseph more than he did any of his other children, other sons, because Joseph was born after Jacob was very old. Ang tanda-tanda na nitong si Jacob nung pinanganak si Joseph. Kaya sobrang pabor ang binibigyan niya kasi alam niyang
hindi umabot sa kanyang kabataan yung anak na yon. Hindi yun umabot sa kanyang katanghaliang tapat ng pagkita ng pera. At maaaring hindi na niya makita ang pagtanda ng batang ito, kaya pinipilit niya mag-makeup. Parents are like that. Meron ka 3 mga anak na mabunga, pero merong isa doon na walang kabunga-bunga, inaanay pa mga sanga. Inaalala mo yun, lagi mo yung pinagdidilihensya sa ibang mga anak. Ang kapatid nyo, bigyan nyo naman. At gusto nyo man o hindi na magbigay. At dapat naman, gustuhin nyo kung lalo't kaya naman, pero gusto nyo at hindi, sa ikatatahimik ng loob ng inyong matandang magulang, akuin nyo na yung pagpasan sa iba nyong mga kapamilya na mahirap ang kalagayan. Pag nakita yun ng matanda na inaako mo yun dahil kaya mo naman o dahil kinakaya mo, luluwag ang dibdib niya. At the end of the day, siya yung magbe-benefit. It's something good to do to our parents and for our parents. Pwede mo sabihin, Nay, huwag nyo nang alalahanin itong kapatid ko na to. Sige, ako nang bahala sa kanya. Magpahinga na lang kayo dyan lagi. Mag-relax kayo. Ako na ang aako. Yun ang maganda. Yung kunin mo na sa kanya yung pagkamagulang. Kasi even ang pagkamagulang, dapat meron din niyang semi-retirement. Hindi habang panahon siya ang magpapasan ng lahat. Help by strengthening yourself para hindi ka na problemahin. If you are okay, maayos ang buhay mo, you are one less problem and you are one more solution. That's your love gift to your parents. Proverbs 13:1, children with good sense accept correction from their parents, but stubborn children ignore it completely. And Proverbs 28:7, you disgrace your parents if you make friends with worthless nobodies. Nakikibarkada ka, nakikisangkot, nakikiisa ka sa mga taong magugulo ang buhay, madadamay at madadamay ka sa gulo, at pag nadamay ka, kasunod na madadamay ang iyong magulang. Kaya alang-alang sa kanila, pinipili mo kung sino pinakikisamahan sa buhay. Proverbs 29:3, if you love wisdom, your parents will be glad, but chasing after bad women will cost you everything. Kawawa yung mga ina ng mga anak na lalaking mga sobrang mga palikero, mga sobrang mapaglaro sa buhay, kasi laging may uwing problema sa magulang. Ang magulang busy-busy, either naghahanap sila sa anak nila sa presinto, sa ospital, o sa morgue. Gusto nyo ba na nangyayari sa magulang nyo yun? Lagi nag-aalala? Yung mga batang lagi na lamang hating gabi na nasa lansangan pa? Pagka nasita mo pa, magagalit. Mga bata at mga kabataan, alam nyo ba kung anong mga guni-guni ng mga magulang nyo habang wala pa kayo sa bahay? Naiisip lang nahulog kayo sa tulay, nasagasaan kayo ng tren, kahit mabagal ang tren. Di ba? Nasaksak kayo at ni-rape kayo. Kaya lalaki kayo babae na rape. Kung ano-anong naiisip nila. Kaya pag dumating kayo sa bahay, gusto na sabihin, anak, salamat, buhay ka pa. Pero siyempre sabihin, umuwi na, gabi na, umuwi ka pa. Siyempre galit-galitan lang yun, pero actually happy-happy ang parents niya, umuwi kayo. Kaya pag pinapagalitan kayo, pasalamat kayo, mas mahirap noon yung kahit kailan ka nalang umuwi, wala man lang nakagalit sa'yo. Nobody cares. Mahirap magalit, mahirap maghintay sa anak na wala pa sa bahay. Kaya kung meron kayo ng respeto sa mga magulang ng inyong mga kaibigan, sabi nyo mag-uwian na tayo, yung nanay mo nagwo-worry. Diba? Eh, ang nanay mo, hindi, wala pa nga siya. Pero yung mga magulang na nasa bahay, nag-aalala lagi yun. Kaya importanteng iginagalang natin, pati ang pag-aalala nila. Proverbs 28:24, if you cheat your parents and don't think it is wrong, you are a common thief. Because your parents are entitled to many things that could come from you. Especially your time, your attention, your respect, your consideration. So help by assuring them of your willingness and ability to help those that they are concerned for. Yung mga concern nila, concern nyo na rin. Meron ako isang taong kilala na, you know, the best lines na lagi niya sinasabi na ang sarap sa tenga, sige ako nang bahala. Ang sarap madinig. Sige ako nang bahala. Meron namang, bahala ka na sa amin. Lagi na lang ako bahala sa inyo. Diba? Kailan ko kaya marinig yung sige ako nang bahala para kukunin mo yung problem. Meron isang old song, ang ganda ng line, sabi gano'n, lay your troubles on my shoulders. No? Put your worries in my pocket. No?
Ang ganda nun, yung sabi mo, magkano problema mo, nanay? Nay, ano problema kayo? Magkano? Di ba? Ang sarap. Marinig yun. Magkano ang problema nyo, nanay? Pero ni nay, magkano ba meron kayo dyan? Anak, ang tanda-tanda mo na. Di ba? Pero yung magkano problema nyo? Ang sarap marinig. So ikaw, titibayan mo ang sarili mo para kaya mong bili ng problema ng nanay mo. Hindi yung ikaw pa yung problema. 1 Timothy 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Meron tayong banal na tungkulin na magtulungan. And of course, another age-old concern is death and afterlife. Usually, it's not really the dying that worries old people, but the way they'll die. Baka mamatay na lang sila ng puro bed sores, puro ganito, puro ganon. So, kailangan na-assure natin yan. Ang Diyos, ang blessing niya kay Abraham, na dapat ay blessing natin lahat para sa isa't isa. Genesis 15:15, Abram, you will live to an old age and die in peace. Curled like a shrimp in your bed. Not worried about many things, surrounded by your loved ones. Napakasarap na ganon ang ating exit from this planet. So help by preparing them spiritually and emotionally to face death. And usually you help by taking away their worries from them. Ecclesiastes 11:8-10, even if you live to a ripe old age, you should try to enjoy each day, because darkness will come and will last a long time. Be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. And I always add that this judgment is on automatic, not on manual. God does not have to go down from heaven to punish you for the wrongdoings that we do. Everything is on automatic. It was set during creation. So when you do wrong, automatically you harvest. When you do right, automatically you will harvest. Sabi, yun ang ibig sabihin lang ng don't forget God. Kasi pag may ginawa ka mali, may bayad dyan. So, mag-enjoy ka sa tama. Mag-enjoy ka sa correct, sa balanced. Rid yourself of all worry and pain, because the wonderful moments of youth quickly disappear. So, live to the fullest all the time, every time possible. And when your parents are old, help them, enable them, support them to live to the fullest. Let others, especially your elders, make the most of time so that they will make the most out of whatever time is left. And when God takes them, when they breathe their last, give them a nice send-off. Not sad, but grateful that you were given the chance to share good times together. That's the only way to meet your Maker, yung meron kang peace. And that's the only way to send off your loved ones to the Maker, to our God, our Maker, by making their life as peaceful, as quiet, and as fruitful as possible. Panginoon, salamat. Mga magulang na binigay mo sa amin, ang mga taong tumulong sa amin sa aming paglaki, mga kamag-anak, kung sino-sino pa, turuan mo kaming tumanaw ng tama sa kanilang mga ginawa, at baligtarin naman namin ito kung sila'y matanda na. Turuan mo kami, Panginoon, at sa mga nasa katandaan na malapit na, Panginoon, na humarap sa inyo, wala nang masyadong maraming time para i-correct pa ang mga nangyari at mga nakaraan. Turuan mo kaming tanggapin kung ano man ang naging bunga nito at buong payapa at pagmamahal naming tanggapin ang dealing mo sa amin. At kami, Panginoon, to make the most out of whatever time is left. Father, teach us. Pagbulay-bulayan natin ang mga bagay na ito at i-apply sa ating mga buhay.